Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Hindi ko alam kung mayroong amang katulad ng tatang. Kung mayroon man, ayoko nang makatagpo ang taong yon. Hindi mo ako naiintindihan. Madaling makakuha ng pera. Hindi yun ang dapat maging problema ni Noel. Sa bawat pelikula may inspirasyon, pero paano kung ang inspirasyon ay hindi katan-isip kundi totoong trahedya? Noong 1981, ipinalabas ang Kisap Mata, isang pelikulang tumatak sa kasaysayan hindi dahil sa jump scare o multo, kundi dahil sa matinding tensyon at matapang na pagtalakay sa isang masakit na realidad ng pamilyang Pilipino. Idinirek ito ni Mike De Leo na pinagbibidahan ni Charo Santos at Vic Silayan. Ang pelikula ay umiikot sa buhay ng isang anak na pilit kumakawala mula sa malupit at kontroladong kamay ng sariling ama. Hindi ito tipikal na horror movie, walang multo, pero ramdam mo ang kaba sa bawat eksena. Iba ang takot kapag ang panganib ay galing mismo sa loob ng sariling tahanan. Ang Kisap Mata ba ay tatan-isip lamang? O ito ba ay batay sa isang tunay na krimen na yumanik sa bansa? Halika, pag-usapan natin ang pinag-ugatan ng pelikula, ang tinaguriang Kabading Case o mas kilala ngayon bilang The House on Zapote Street. Taong 1961, isang trahedya ang gumulat sa publiko. Isang ama, si Pablo Cabadin, ay pinasbyang ang kanyang sariling anak na si Lydia, pati na rin ang manugang nitong si Dr. Leonardo Quitangon at tinangkaring patayan ng kanyang asawa bago siya mismo ang nagpakamatay. Si Pablo Cabadin ay isang Ilocanong detective ng pulisya sa Maynila, ang siyang naninibabaw na patriarka ng pamilya. Inilalarawan siyang strikto at otoritarian. Iginigiit niyan ang kanyang nag-iisang anak na babae ay dapat manatili sa kanilang bahay kahit pagkatapos ng kasal. Napansin talaunan ng mga kasamahan at kamag-anak ang kanyang ugali na tila Mr. Jekyll and Hyde. Sa panlabas ay palakaibigan at mapagbigay, ngunit madaling magalit kung sinusuway. Si Asuncion Cabading ay ang asawa ni Pablo Cabading. Kilala siya bilang isang taong mahinahon magsalita at masuyurin. Ayon sa lahat ng nakakakilala sa kanya, nabuhay siya sa takot sa inik ng ulo ng kanyang asawa at sumusunod sa lahat ng utos nito. Si Lydia ay inilarawan bilang mahidin at emosyonal sa ilalim ng mapang-aping pamamahay ng kanyang ama. Lumaki siya sa isang protektado at masikip na kapaligiran at sinabi niya sa kanyang mga kamag-anak na hindi siya naging masaya sa bahay ng kanyang ama at laging balisa dahil siya hindi mahula ang ugali nito. Napansin ng mga kaibigan na ang paggalang ni Lydia sa kanyang ama ay halos takot na. Si Dr. Leonardo Quitangon, ang asawa ni Lydia, ay 35 years old na isang doktor at professor sa University of Santo Tomas. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ang respeto sa magulang, ngunit sa bahay ng mga Cabading, ang respeto ay napalitan ng matinding takot. Si Pablo ay sanay na ang lahat ng salita niya ay masusunod. Maging sa kanyang anak na babae, gusto niyang hawak pa rin ang buhay nito kahit may asawa na. Nang makasal si Lydia kay Leonardo, pinilit nilang magsimula ng sariling buhay. Ngunit hindi pumayag si Pablo dahil sa paulit-ulit na sigalot at bantang karahasan, nagdesisyon ng mag-asawa na pansamantalang lumayo at tumira sa bahay ng kamag-anak ni Leonardo sa Maragondon, Cavite.
Kaya noong January 16, 1961, nang malaman niyang umalis si Lydia at Leandro nang walang paalam, sumugod siya sa bahay ni Leandro sa Santa Mesa, Manila, dala ang kanyang Thompson submachine gun. Doon, pinapalabas niya si Lydia at Leandro. Tinutukan pa nga niya ng baril na kapatid ni Leandro na si Nonilo. Ang mga kapitbahay na lamang ang pumili sa kanya at pinayuhan siyang huminahon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpakita si Pablo ng tila pagbabago. Tinawagan niya ang mga kitangan at sinabi na mag-usap silang pamilya. Bilang tanda ng pagbabago nito, nag-lunch sila sa Max Restaurant. Nagkunwari siyang handang magpatawad at magayos, kaya nagkaroon ng family gathering. Dito nagtakita siya ng kabaitan para lamang mapanatag ang loob ng lahat. Noong hapon ng January 19, 1961, tinawagan ni Pablo ang mag-asawa at sinabing may malubhang sakit ang ina ni Lydia na si Asuncion. Agad naman bumalik si Lydia at Leandro sa bahay sa Zaporte Street, ngunit makita nilang wala namang palang sakit ang ina ni Lydia na si Asuncion. Tinawagan din ni Pablo ang kapatid abogado ni Leandro na si Nonilo. Sinabi may importante silang pag-uusapan. Sinalubong niya si Nonilo at sinabi na may pag-uusapan lamang silang pamilya kasama si Lydia, Leandro at ang kanyang asawang si Asuncion. Sa kwarto sa itaas, nilak ni Pablo ang pinto. Bandang 5:40 ng hapon, nagkaroon ng matinding argumento sa kwarto. Nang uminit ang konfrontasyon, binunod ni Pablo ang kanyang .45 caliber service pistol at walang awang binaril ang kanyang pamilya. Unang binaril ang kanyang anak na si Lydia, sumunod si Leandro, pagkatapos ay ang kanyang asawa. At sa uli, itinutok niya ang baril sa kanyang kanang sentido at saka niya ito pinaputok. Ang karumal-dumal na eksena ay natuklasan agad matapos marinig ng mga katulong ang putukan at tinuleptohan ng isang pulis ng Makati na dumadaan. Kinailangang persahin ng mga responding pulis ang pagpasok sa silid sa itaas na nakalak. Sa loob, bumungad sa kanila ang isang tanawin ng patayan. Natagpuan si Lydia at Leonardo na magkayakap sa isang sulok ng silid at puno ng bala ang kanilang mga katawan. Si Pablo Cabading naman ay nakahiga sa kama, may tama ng baril sa ulo. Ang umuusok na .45 pistol ay nasa sahig malapit sa kanyang paanan. Nakakagulat na si Asuncion ay buhay pa. Bagamat malubha ang mga sugat, tinamaan siya ng maraming bala sa balikat, katawan at binti. Tila sa desperadong pagtatangka na protektahan ng kanyang anak at manugang mula sa mga bala ng kanyang asawa. Natagpuan si Asuncion na nakahandusay sa sahig, na dinsirap sa sakit, ngunit humihinga pa. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan sumailalim siya sa emergency surgery at kalaunan ay gumaling. Ang kaso ng Cabading ay bumalot sa publikong Pilipino noong 1961. Naninibabaw sa balita at nagpasimula ng mga usapan tungkol sa otoridad ng magulang at karahasan sa tahanan. Ibinandera ng mga pahayagan ang kwento sa kanilang mga front page na may mga nakakagulat na headline tungkol sa pulis na pumatay sa anak, manugang at pagkatapos isa sarili. 2 dekadang lumipas, ginawang pelikula ang kwento. Ang pelikulang Kisap Mata ay nagbukas ng diskusyon tungkol sa toxic na patriarchy at kung paano ang kapangyarihan ng isang ama ay pwedeng mauwi sa kasamaan. Di lang pelikula, ginamit din ito bilang allegory, larawan ng lipunan na pinamumunuan sa ilalim ng martial law. Pero higit sa lahat, ito ay paalaala na ang tunay na panganib minsan ay nanggagaling sa mga taong dapat nating pinagkakatiwalaan. Ang pelikulang Kisap Mata ay inilabas noong panahon na tinaguri ang Second Golden Age of Philippine Cinema. Nanalo ito ng maraming parangal at hanggang ngayon ay itinuturing isa sa mga pinakamahusay na pelikulang Pilipino sa lahat ng panahon. Ang matapang nitong pagtalakay sa mga sensitibong paksa tulad ng incest at parasite ay nagbukas ng bagong landas para sa mga gumagawa ng pelikula sa Pilipinas. Kaya ang verdict, kung ang Kisap Mata ba ay hango sa tunay na buhay, ay totoo. Totoo ang kwento ng Kisap Mata. Ito ay hango sa isang malagim na pangyayari, isang paalaala na ang abuso, pagkontrol at karahasan ay walang pinipiling panahon, estado o tahanan. At sa dulo, ang tanging sandata natin
ay ang pagkilala at pagprotekta sa bawat miyembro ng ating pamilya. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.